Sa edad na 8 taon, napagkaitan ng pagmamahal ng magulang nang lumisan sila patungong Amerika. Sa edad na 11 taon, nangulila sa pagmamahal ng ama na lumisan dahil sa babae. Sa murang edad, nangulila sa pagmamahal ng magulang ang 5 magkakapatid. Matagpuan kaya ang pag-ibig na naipagkait sa kanila? Alamin ang kasagutan dito sa The 700 Club Asia, #TSCA Pure Love. Susunod na. Welcome to another inspiring episode of the 700 Club Asia. Kasama ko ngayon si Joyce. Thank you, Peter. Hello, everyone. Joyce, how would you describe your love for Ron? My husband? Yes, ma'am. Oh, well, ako, yung love ko for him, it is so easy to love him. It's really, I don't have to make sacrifice. He has to make sacrifice to love me. Kasi, he's so stable. I fly like a kite. Para akong yung talagang mataas ang lipad ko, and he holds me like my anchor. So, parang representative siya ni God in my life because I enjoy being in my husband's presence. So, nai-imagine ko na when the time comes that I can be in the presence of God, it's going to be 1,000,000 times better than being with my husband. Although I love being with Ron, ha? Oh, so hindi lang yan pure love, pure honesty rin yan. Kasi sinabi mo siya, kailangan galing sa kanya. Oo, talaga, he has to make a lot of sacrifices to love me because honestly, to tell all of you, I'm not the best human being on the planet. Not like my friend beside me, si Peter. No. I'm not the best husband either. Tell me. And that's the reason why my love for Christine Yes? is ever increasing. Wow. Because I see her patience, I see her love for me, I see her sacrifice, especially now, we're empty nesters. Yeah. So iba na, it's a new season for us, iba na yung dynamics. May mga apo na. Oo, kaya nga. Pero wala na, no one is at home except her and I and our senior dog. So yun, I just love her cooking. She's my ultimate chef every single day. I love it. Kayo, kanino kayo nakadama ng pure love? I-share nyo yan sa ating mga viewers para sila ma-inspire. Mag-log on sa aming website, cbnasia.org/mediacenter. Sa inyong social media account, gamitin ang hashtag TSCA Pure Love. Sa una nating kwento, 8 taon lamang si Kevin kasama ang 3 pang nakababatang kapatid nang iwan sila ng mga magulang na nagtungo ng Amerika. Paano niya hinarap ang buhay na walang gabay at pagmamahal ng magulang? Panoorin natin ang kanyang kwento. Baka hindi ako nila mahal, hindi ko talaga maintindihan. 8 taong gulang si RJ nang lumipad papuntang Amerika ang kanyang mga magulang para magtrabaho. They decided to work abroad, uplift us to into greener pastures. The moment na sinabi sa akin na RJ, binibigay ko sa iyo yung responsibility to look after your younger siblings. Yung parang kino-consider na nila ako na mature na, pero deep inside my heart, I'm longing for parental love. Sa murang edad ay tumayo siya bilang nanay at tatay sa kanyang mga nakababatang kapatid. Hindi ko maintindihan bakit yung mga kaedad ko naglalaro, tapos ako parang gustong maglaro, pero you need to make sure na naglalaro kayo ng mga kapatid mo, walang disgrasya, hindi sila madudumihan. Hindi ko na alam kung ano ba, kuya ba talaga ako or nanay ba ako, tatay. Tapos na-deprive ako sa aking childhood. May times na I can see him cry, but I will also cry. Kasi alam ko na nahihirapan siya. Lahat ng pressure kasi nasa kanya. So, may times nga, kaya hindi ko minsan alam kung paano ko siya i-comfort. Sa bigat ng responsibilidad na pinapasan, di maiwasang maghinanakit siya sa kanyang mga magulang. Maging ang Diyos ay di niya maramdaman. Ang pananaw ko sa Diyos, that moment was, I think He's too far. Yung parents ko nga wala dito eh. Siya pa. Sa panahong tila wala siyang makapitan, barkada ang kanyang naging sandigan. I feel unloved. Parang yung mga insecurities arises yun sa akin. Dahil sa barkada,
Nandun ako na-introduce sa droga, introduce ako sa ninigarilyo, drinking, and then unfortunately yung pambababae as well. Dinala niya ako sa bahay niya. And then doon nakala ko, gusto niya lang is mag-usap kami. Siyempre, kayong dalawa lang. And then ako nag-start ako na sinabihan ko siya, gusto maghubad ka. And then ganoon naghubad siya. And then, yun parang ako, ready na rin ako eh. Bakit parang there's this nudge in my heart na nagsasabing tigil, hindi malito. Hanggang sa isang imbitasyon ang kanyang natanggap. I was invited to join yung isang prayer night nila. Parang time na yun, yung time na, sige dito lang ako, uupo lang ako, hintayin ko matapos na ito, and then uwi na ako. Yung sinabi ng preacher na, there is someone in this room who wants to be loved. And then, I need to be honest with myself. And I said to myself, I need this. I need love. Dito nagsimulang unti-unting magbago ang kanyang buhay. Mas yung napapalapit yung mga temptation. As you walk with God, mas marami yung testing sa paligid-ligid. Tapos, katulad na lang nung nga temptations ko with girls. Sinecheck ko muna kung ano yung motive ko. If my motive is to see her as an object of lust, then I need to back off. If I know in my heart, malilid lang sa kamanyakan, then I would prefer not to talk to her. Isang aral mula sa Biblia ang nagpalaya sa kanya mula sa sama ng loob sa kanyang mga magulang. Talagang nag-decide ako sa self ko, Lord, if I honor you, I will honor my parents. So dun, nag-time na yon, sinabi ko sa self ko, I need to reconcile, I need to ask forgiveness. Papa, Mama, I'm sorry for being anak na akala nyo tama yung mga ginagawa palagi, pero hindi naman pala. I-restore ni Lord yung relationship ko with them. And then, nag-start na rin mag-open up si Papa. Naghumingi rin siya ng patawad. Nung time na yun, doon ko rin na-understand. Doon ko rin naintindihan bakit umalis sila. Nung sinabi niya yun, parang nabunutan ako ng tinik. Sa kanyang paglago sa relasyon sa Panginoon ay naging mas mabuting anak siya at kuya sa kanyang pamilya. Salamat sa pag-alaga sa amin at sa pagmamahal. At salamat kasi siya yung nagpakilala sa amin kung sino talaga yung Diyos. At mahal na mahal siya naming lahat. Sa paglipas ng panahon, si RJ mas pinatapang dahil sigurado siyang anumang responsibilidad ang kanyang harapin, lagi niyang kaagapay ang Diyos. All the more, Lord, I want you to just overtake my life. I don't want RJ to take over. I want you, Lord, grab a hold of me. Use me to be the person that you've always dreamed of me. Wow! Isa lang ang masasabi ko. Jesus is truly the way, the truth, and the life. If you have lost your way, at kung hinahanap mo ang katotohanan, at wala kang kaligayahan or wala kang joy sa iyong life, sa iyong buhay, turn to Jesus just like RJ did. And he found his way because Jesus is the way, the truth, and the life. Tama yan, and I'm glad he did because when children that age come home from the challenges and trials they face outside, they need someone to lean on, someone to depend on, and wala yung magulang nila. Nasa abroad yung mga magulang niya. Hindi biro yung dinaanan ni RJ, but God gave him the grace and the wisdom and the strength to be able to do that. Amen. King Solomon wrote in Psalm 127 verse 3, "Children are a heritage from the Lord, a reward from Him." God values children so highly, but Kevin and his younger siblings did not experience this as they felt unloved, neglected, and abandoned by their parents. Even the Apostle Paul has a reminder for fathers when he wrote this. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. At mukhang na-provoke kasi si Kevin na magrebelde dahil sa galit niya sa kanyang mga magulang. It was at the height of his loneliness and rebellion that God spoke to Kevin through a preacher. How much God loves him. A love that is pure, forgiving, and unconditional. When he understood this, Kevin was able to release forgiveness to his parents. God's pure love
completely changed Kevin and has radically impacted his life and that of his younger siblings. Katulad din ba kayo ni Kevin noon na may galit sa mga magulang dahil wala kayong nadamang pagmamahal sa kanila? Nariyan si God na wagas ang pagmamahal sa inyo, sa ating lahat. If you want to experience God's pure love, sumunod lang kayo sa isang simpleng dasal na ito. Panginoon, maraming salamat sa inyong wagas na pag-ibig sa akin. Hindi ninyo ako iniwan sa kabila ng mga kasalanang nagawa ko. Thank you for standing by me and staying with me as I went through my pain, my challenges. Thank you for giving your life freely and out of pure love so that I could find my life in you. Patawarin niyo ako kung binaliwala ko ang iyong pagmamahal noon. Isinusuko ko ang aking buhay sa inyo at lubusang nagpapasakop sa inyong wagas na pag-ibig. Gabayan niyo ako, help me walk with you in pure love so that I can impact others with that same love. Lord Jesus, come into my life, be my Lord, be my Savior. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung isinuko ninyo ang inyong buhay kay Jesus, may ipapamuhay na ninyo ang pinakamahalagang kautusan ng Diyos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Syra lost all hope when she was asked to stop schooling. This had been her dream to one day graduate. Nag-pray po muna ako. Sabi ko, Lord, baka siguro hindi pa po ito yung tamang panahon para makapag-pursue po ng college. Mahirap po sa isang nagkulang. Lalo na po kinabukasan niya. Hindi ko po ma-provide. Tapos, parang, tinapik po ako ni Lord na, anak, wag mo isipin yung ganong bagay. May chance ka pa. Thanks to your partnership with CBN Asia, Operation Blessing came and took Syra as one of their scholars in their back-to-school program. She graduated with a degree of secondary education, major in general science. Ngayon po, ako po ay nag-re-review. Magte-take po ako ng board exam para maging lisensyadong teacher. Ako po si Syra de la Merced San Gabriel, a future teacher. Thank you for caring enough to give to CBN Asia. Your partnership made Syra's dream come true. Ang pamilya ang pangunahing bumubuo ng lipunan. Dito nagsisimula ang konsepto ng pagkakabuklod-buklod sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngunit para sa isang bayan kung saan marami ang nakikipagsapalaran sa dayuhang bansa kapalit ng mas malaking kita, madalas ay hindi na ito ang nagiging eksena. Taong 2013 nang lumisan ang ina ng 5 magkakapatid na sina Marjay, Mayan, Marian, J-Mark at JC. Sa pag-asang makakaasenso sa buhay, nagtrabaho ang kanilang ina sa United Arab Emirates bilang isang domestic helper. Ang kanila namang ama, dumanas ng depresyon. Ang dating responsableng haligi ng tahanan, nalulong sa bawal na gamot. Hindi nagtagal, nawala ito sa sariling katinuan. Meron pa pong time na pumunta po siya dito sa bubungan namin. May humahabol nga daw po sa kanya, tapos may papatay daw po sa amin. Una ko pong naramdaman, parang naawa po ako sa kanya. Kasi nakita ko po yung itsura niya nung oras na yon na ang dumi-dumi niya, gano'n. Tapos parang naiyak ako kasi
Hindi ko akalain na magiging ganun yung papa ko. Parang sa bigla-bigla, nagbago yung lahat. Ipinasuri sa isang mental hospital ang kanilang ama. Kalaunan ay pinayuhan itong manatili na lamang sa probinsya para na rin sa proteksyon ng mga anak. Simula noon, hindi na ito muling nasilayan at napabalitang may iba ng kinakasama. Kaya ang kanilang lola na ang kumupkop sa kanila. Nag-decide ang mga bata, dito na lang daw sila sa akin. At napuna ko na may pagkukulang din yung manugang ko sa kanila. Pumapasok, walang baon, walang kain. Kaya sabi ko, siguro mapapabuti yung mga bata pag dito sa akin. Regular na nagpapadala ng pera ang kanilang ina kaya't patuloy na nakakapag-aral ang magkakapatid at nasusustentuhan ang kanilang mga pangangailangan. Subalit ang pagdidisiplinang dapat magmula mismo sa magulang ay hindi na nagampanan. Kaya naman inako na rin ito ng kanilang lola. Pinapagalitan po ako kapag makulit. Pinapaluhod po ako ng 2 oras kapag makulit ako. Naging mas responsable po ako kasi paulit-ulit pong sinasabi ng lola ko na panganay po ako na kung pati ako susuko sa lahat ng mga nangyayari, paano na yung mga kapatid ko? Higit sa anumang uri ng pagdidisiplina na ibahagi mula sa panganay hanggang sa bunso ang pinakamahalagang bagay sa mundo, ang relasyon sa Panginoon. Gusto ko maging makadiyos sila, kahit nawala nanay nila, mapabuti sila. Di na po ako nagmumura at di na rin po ako nangungupit. Ang buhay nga raw ay hindi napapabuti dahil ito'y nagkataon, kundi napapabuti ito dahil sa pinili mong magbago. Nagkulang man ang mga magulang sa kalinga para sa magkakapatid, wala namang kasing saya ang maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Mapalad ako kasi kilala ko yung Diyos. Napakalaking relief pag naisip mo na kahit yung mga tao sa paligid mo na iwan ka ng lahat, nandyan yung isip mo na ang Diyos kahit kailan hindi ka niya iiwan. Wow! Galing ng kwento. Thank God for grandmothers. No? We hate discipline, pero sa totoo lang, discipline is necessary if we want to grow up to be responsible and loving adults. Tama. And they're stable today because of the discipline they received from their lola. Marjay may not have experienced the love and care of her parents, but God let His love flow through her grandmother. Much like Jesus, the grandmother selfishly and sacrificially loved the children and cared for them. She led them to the saving knowledge of Jesus Christ. Kung katulad kayo ni Marjay noon na napagkaitan ng pagmamahal at kalinga ng mga magulang, mayroong nagmamahal sa inyo ng wagas, walang kondisyon, at siya si Jesus Christ. God loved you and loves you so much that He offers you a second chance at life and maybe even third, fourth, fifth, so many chances. And He wants you to walk with Him. Kaya let's come to the Lord in prayer. Lord Jesus Christ, You are a God of pure love. Ang pagmamahal mo ay tunay na wagas. And Your love comes with the most beautiful strings. Those strings are healing. You not only came to show us love, You also came to heal us. Kay emotional problem yan, physical illness, spiritual problem, mental issues. Lord Jesus, pwede naming ilapit sa iyo ang mga problema namin. And so whatever your problem is right now, isipin mo yung number 1 problem mo and let's offer it together to the Lord Jesus. Oh God, You see these problems. You see sick people. You see broken relationships. You see children who are suffering. You see families that are torn apart, maybe because of work or whatever. Lord Jesus, I pray for You to reign over this situation. Heal the sick. Free us from sin, Lord, and mend relationships that have been broken. We put our complete trust in You for this big problem in our lives. God, walang taong makakaayos dito sa problemang ito, kundi Ikaw, Lord Jesus, Ikaw lang ang makakaayos dito. Finally, nakita ko sa buhay ni Marjay,
At ngayon nakikita ko sa sarili ko that I have been looking at the wrong things and that, forgive me, Lord Jesus, I have turned my eyes to you right now. And I ask you for healing in all the areas of my life that are broken. Peter? Yes, there's someone that the Lord is healing right now. You had a bad fall last week and your lower right back is in so much pain and you've been crying out to God. Wala namang fracture. The Lord now is releasing His miracle touch and that pain is slowly going away in the name of Jesus. At meron din isa na meron kang irregular heartbeat. The Lord is stabilizing the beat of your heart to beat for Him. Receive that in faith in Jesus' name. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send, then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next, then tap Pay. Or you can tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Ang may takot ang nasa dibdib ko at saka hindi ko na alam kung ano yung magiging kinabukasan namin. 11 taong gulang noon si Roxanne nang iwan sila ng kanilang ama dahil sa babae. Hindi ko naiintindihan kung bakit nangyayari yon. Laging nasa isip ko na paglaki ko, hindi ko pababayaan yung mga kapatid ko. Hindi kami magkakahiwa-hiwalay. Dama ni Roxanne ang hirap ng buhay nang makita na mag-isang itinaguyod ng ina ang pangangailangan nilang 5 magkakapatid. Masyado siyang concern sa akin. Yun. Hindi lang sa akin, maging sa mga kapatid niya. Yung kaya niyang magsakripisyo, may baon siya, hatiin niya pa yun, dadalhin sa mga kapatid. Nang makatungtong si Roxanne ng high school, inamin ng ina na hindi na siya kayang paaralin pa. Ngunit, imbis na mawalan ng pag-asa, mas nagpursigi si Roxanne na mag-aral. Sa katunayan, naging scholar pa si Roxanne sa paaralang pinasukan. Sabi niya, Mami, huwag mo kaming ipamigay. Makatapos lang ako. Lahat ng nawala sa atin, ibabalik ko. Sa akin, naging challenge. Sabi ko, oo nga, kung yung anak ko hindi sumusuko, how much more ako? Mataas yung aking dream. Ayokong mapagaya sa ibang mga kabataan na hindi nakapag-aral. Malinaw na nasa isip ko noon na hindi ako magpapalaboy-laboy o magtitinda na lang. Bunga ng kanyang pagpapagal at determinasyon, natupad ni Roxanne ang pangarap nang matapos niya ang kursong Business Administration sa kolehiyo. Bumalik yung ama ko. Naggulat ako kasi pagkatapos ng mahabang panahon, nagpakita siya. Hindi ako nagalit. Walang galit na nanggaling sa dibdib ko. Dahil siya na lamang ang inaasahan ng pamilya, inako ni Roxanne ang responsibilidad na iangat ang estado ng kanilang pamumuhay at pag-aralin ang mga kapatid. Tila bulong ng langit nang makita niya ang billboard na nagsasabing kailangan ng mga empleyado sa Brunei. Makalipas lamang ang 3 linggo, lumipad na patungong Brunei si Roxanne para sa trabahong Sales and Promotions Officer sa isang Japanese department store. Ngunit higit pa doon ang kanyang naging trabaho. Nagulat ako sa mga tao. Culture shock kasi Muslim sila. 6 months talagang gusto ko nang umuwi. Magbibihis ka ng mannequin, aayusin mo yung department store, maglalagay ka ng billboard, yon, inaakit namin yung mga streamers. Hindi ko yun inaasahan. Hindi pala mababayaran din ng pera yung halaga ng pagka-miss mo sa pamilya mo. Miss na miss ko na yung bansa natin. Wala akong mapuntahan dun eh. Sa bansa na walang kakilala at tag-iisa, naging lantaran ang panliligaw ng mga may asawa sa mga dalagang tulad ni Roxanne.
Ang kalaban mo talaga nga, sabi ko sa iyo, kalungkutan. Pag nandun ka sa Brunei, wala kang pupuntahan, walang entertainment. So most probably, you will fall into more on temptation between the opposite sex. Ayoko nang magkaroon ng sirang pamilya. Nanggaling na ako dun eh. So with the mixture of the experience at the same time, ng takot sa Panginoon, hindi ko na ginulo pa uli yung buhay ko. Sa ipinakitang galing sa trabaho, binigyan siya ng promotion. Dahil sa maagang namulat sa kahirapan, naging likas kay Roxanne ang kasipagan at kababaan ng loob. Ang una kong natutuhan yung magpakumbaba. Tanggapin mo na yung mga bagay na without complaining. Alam ko, meron akong Diyos na kayang ayusin ang lahat. As long as honest yung heart mo sa Kanya. In between, pag ako nagtatrabaho, merong prayer closet ako sa opisina. Bago ako humarap o mag-execute ng trabaho, kailangan manalangin muna ako. Yan ang nagpapalakas sa akin. Pangalawa, since nakakuha na ako ng mga friends din na Christian, naging maligaya ako kasi hindi ako nag-iisa. May nananalangin sa akin, may nakikibahagi ng burden ko. Sa loob ng 10 taong pagtatrabaho ni Roxanne sa Brunei, ay napagtapos niya ng pag-aaral ang mga kapatid. 2 sa kanyang mga kapatid ay mga guro ngayon at ang 2 ay pastor. Ang sakripisyong ginawa sa sarili ay lubhang pinapahalagahan ng mga kapatid. Palagi niyang sinasabi, hindi muna siya mag-aasawa hanggang hindi kami nakakatapos ng pag-aaral. Kaya dati yun, tuwang-tuwa ako kasi nung sinabi niya yun, talagang tinupad niya. At syempre napakasaya at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil meron siyang ginamit yung responsibilidad ng aking ama na dapat ay siya yung pumalit. Napagtagumpayan ko yung pagiging OFW. Nasi-share ko sa kanila na pag umuwi kayo, try or panalangin ninyo, buo pa rin ang pamilya nyo. Masayang-masaya ako. Natuwa ako kasi unang-una, ang gusto kong mangyari sa buhay ko, which the Lord also granted, ay magkaroon ako ng isang buong pamilya. Sabihin ko mang hindi kami mayaman ngayon, sa kanilang lahat, 5 sila na anak ko, pinagmamalaki ko na ang Diyos ang umayos ng buhay namin, kaya namin narating ito. And they learn something from the experiences na aming naranasan. Sa kabila ng pag-amin ng ina niya noon na hindi na siya kayang pag-aralin, hindi nawala ng pag-asa si Roxanne. Manapay gumawa ng paraan upang maabot ang pangarap at makaahon sa kahirapan. Iyon ay ang pag-aaral ng mabuti, pagkakaroon ng determinasyon at higit sa lahat, ang lubusang pagtitiwala sa Diyos. Wow, si Roxanne kasi, she modeled yung sacrificial love of Jesus. At dahil sa kanyang sakripisyo, yung mga kapatid niya, they can afford to stay and here in the Philippines and work here. Yes, what a blessing she is to her siblings. The pure love of Christ is our ultimate example on how to love others. It is unconditional, kind, compassionate, generous, and nurturing. It is warm and forgiving. The Bible in Romans chapter 12, verses 9 and 10 says, "Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord." When we walk in God's pure love, we can impact others with that love. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired and given renewed hope by all the stories we featured on the show. God bless you more and more. Bye! Ngayong Martes, gusto mo bang magkaroon ng maraming oras sa pamilya habang kumikita? alamin ang better ideas ng mag-asawang ito. May better ways bang makakatipid? Panoorin ang mga tips ni Abraham. Kakanin business na lugi. Ano kayang better ways ang gagawin ng mag-asawang ito para makabangon? Sundan ang kanilang kwento sa Better Together! Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.